ginagawa yun? Kasi minsan po, yung mga tao, ito pong mga Pariseo, nasa pawan. 'Di ba? Nasa pawan, nagselos, nainggit, lalo pat sinasabi ng Panginoon. Si Kristo po kasi hindi naman siya nagyayabang, nagsasabi siya ng totoo. Iba po yung nagyayabang sa nagsasabi ng totoo. Sinasabi po ni Kristo na siya po yung anak ng Diyos. 'Di ba? Bago si Abraham, siya na. Totoo naman yun eh. Sinasabi niya na siya yung daan, katotohanan at buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa Kanya. So yung mga sinasabi ni Kristo, totoo, hindi po matanggap ng mga Pariseo. Feeling nila, nagyayabang si Kristo. Amen? Napuno po sila ng inggit. Napuno po sila po ng galit. Bakit? Nasa pawan eh. Kagaya po ngayon, binabanggit po natin, hindi ko naman po pinagyayabang. Sinasabi lang namin ang katotohanan na wala naman po talaga kayong napakinggan. Okay? Sa social media, sa anumang platform na merong pong pastor na naglakas loob na nagsabi na itong Vax Mark of the Beast. Ngayon na lamang yung mga naglilitawan. Bakit? Kasi meron nang nanguna eh. Nung wala pong nangangahas magsalita na itong Vax Mark of the Beast. Bakit? Ayaw nilang mapahiya, ayaw nilang magkamali, ayaw po nilang mabash ng maraming tao. Di po ba? Maging nga po sa Amerika, meron nga po tayong mga kapatiran from California, from San Diego na nagchat-chat sa atin, pastor, sa totoo lang, yung pastor namin nagtuturo ng end times, ang tagal ng panahon, pero never niyang sinabi na yung Vax Mark of the Beast until now. Amen. Now, nung sinasabi po natin na tayo po yung ginamit ng Lord para maghayag na yung Vax Mark of the Beast, ang dami pong nagtaas ng kilay, ang dami pong nagkibit balikat, at ang isip nila, nagyayabang kami. Hindi po kami nagyayabang. Nagsasabi po kami ng totoo. Amen. We were used to lead. Ginamit po kami ng Lord na kasangkapan para maabot ang maraming tao. Ba't po kayo kailangang magalit? Kasi baka ang iniisip nila, pastor, tayo lang yung may revelation. Lahat po ng mga kapatid, marami pong nagkaroon ng revelation. Ako'y naniniwala na may mga kapatid na binigyan din ng revelation na yung Vax Mark of the Beast. Pero meron bang nangahas na manindigan, magsalita, sumigaw sa Facebook, sa YouTube? Kung bakit nga tanggal yung aming pong YouTube channel, gawa nga ng kakasigaw po namin na itong Vax ang Mark of the Beast. Meron ba? Sila Ayan Plakdaba nagsasabi na ang Vax Mark of the Beast. Yung iba bang mga pages nagsasabi na yung Vax Mark of the Beast? Wala. Tapos yung meron pong nagsumigaw at meron pong nangaral, marami pong galit at naiimbierna at nagtataas ng kilay at sinasabi lang, kami rin naman may revelation. Yun naman pala eh. Bakit hindi kayo? Diba? Bakit hindi kayo nangaral at nagsabi ng ganun? Inantay nyo muna na magkaroon ng maraming evidences bago nyo sabihin, eto na nga yung Mark of the Beast. Si Pastor Jules, wala pa pong evidences. Sinasabi na namin that this Vax is the Mark of the Beast. Kaya nga katakot-takot na mura. Kanina nga lang po may nag-chat po sa akin, ang sabi po ba naman sa akin, pasensya na po sa word, gusto ko lang sabihin. Sabi niya sa message sa akin, ulul yung Jesus mo. Sabi niya ganun. That's the yun po yung eksaktong word, pinabasa ko pa sa misis ko. Di po ba? Ngayon, wag po kayong magagalit. Hindi naman po kami nagyayabang. At kung sa tingin nyo, kami po yung mayabang, problema nyo na po yun. Kilala po kami ng Diyos at kilala rin po kami ng mga taong nakakasalimuha po namin. Okay? So, dito na po tayo sa ating pong pinaka main topic. Yes. At yun nga po, yung pamagat na and they shall mingle themselves. Pagpaumanhin po ninyo kung kumain po ng medyo mahaba-habang oras. Kasi gusto ko po talagang ituwid yung mga tao na meron pong mali pong pag-aakala at yung mga taong nagkakalat ng maling information laban sa mga taong nagsasabi that this Vax is the Mark. Amen. Ngayon, ito po ang sabi po ng Bible. Daniel chapter 2:36-43. At ipaliliwanag ko po. Sister Ninya, pakibasa. Yes, ito po sabi, this is the dream. Now we will tell the interpretation of it before the king.
You, O king, are the King of kings, for the God of heaven has given you a kingdom, power, strength, and glory. And whenever the children of men dwell, or the beasts of the field and the birds of the heaven, he has given them into your hand, and and has made you ruler over them. Uh, ruler them all. You are this head of gold. But after you shall arise another kingdom inferior to yours, then another, a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. And the fourth kingdom shall be as strong as iron, inasmuch as iron breaks in pieces and shatters everything. And like iron that crushes, that kingdom will break in pieces and crush all the others. Whereas you saw the feet and toes, partly the potter's clay and partly of iron. The kingdom shall be divided, yet the strength of an iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. Okay, ito po ay yung panaginip ni Haring Nebukadnezar na kung saan ito po ay nagdulot ng napakalaking pangamba at kaguluhan sa kanya pong kalooban. Sapagkat wala pong sino man ang makapagpaliwanag at wala rin sino man ang makapagsabi ng kanyang panaginip kasi kanya pong hinamon yung lahat po ng mga inkantador, salamangkero, mga magician, hinamon ni Haring Nebukadnezar na sabihin yung kanyang panaginip at ipaliwanag din kung anong ibig sabihin nun. Ngayon, wala po kasing tao na pwede pong makagawa nun, Diyos lang talaga eh. Hindi mo pwede, kagaya yan, pwede nyo ba bang sabihin sa akin na, okay, sabihin nyo kung ano yung napanaginipan ko kagabi. Of course, wala pong nakakaalam, no, kundi yung mismong nakapanaginip lang. Biruin nyo po yung hamon na ginawa po ni Haring Nebukadnezar, bibigyan niya ng premyo, ng reward. Ang sino mang tao na makakapagsabi ng kanyang panaginip at makakapag-interpret nito. Dalawa yun, Pastor. Dalawa yung kanyang kasunduan di ba? Yes, dalawa yung kasunduan niya. Sabihin mo yung kung ano yung napanaginipan ko at i-interpret mo kung ano yung aking panaginip. Di ba? Saan ka nakakita ng ganun? Ito pong si Nebukadnezar, para pong may pagkasira din ng ulo, na babanggitin mo yung kanyang panaginip, samantalang siya lang naman yung nakapanaginip noon. Di po ba? Pero alam niyo po, mayroon pong ginamit ang Diyos. At yun po ay walang iba, kundi si Prophet Daniel. Pinaliwanag niya, sinabi niya, kung ano po yung napanaginipan ni Haring Nebukadnezar. At siya rin po ang nagbigay ng kaunawaan at paliwanag dito. Ano po yung napanaginipan niya? Ito po ay patungkol sa isang estatwa. Estatwa na ang ulo ay yari sa ginto, ang braso, dibdib ay yari po sa pilak, okay? Ang tiyan at hanggang hita ay nayari naman po sa tanso, okay? Yung binti ay yari naman po sa bakal at yung dalawang mga paa ay yari sa luwad o putik at saka sa bakal, pinaghalong bakal at putik. At dito po, binigyan po ng paliwanag ni Prophet Daniel kung ano po yung ibig sabihin ng panaginip na yun. Yun po ay tumutukoy sa mga empire, mga kaharian na mamumuno sa buong mundo. At ang una nga po ay walang iba kundi yung Babylonian Empire na ang pinuno ay si Nebukadnezar mismo. Yun daw po yung gold. Okay? Sumunod, yung Medo-Persia Empire, at yun daw po ay yung silver. Yung Greece Empire, yun naman po yung bronze. Yung Roman Empire, yun naman po yung iron, yung bakal. At yung kakaibang imperyo, kakaibang kaharian, ito po yung kaharian ng Antikristo na mangyayari at magaganap sa huling kapanahunan.
Ito po yung pinaghalong luwad, putik, at bakal. At ngayon, ating pong papaliwanag, bakit ganyan yung naging panaginip ni Haring Nebukadnezar. Hindi ko po alam kung meron na pong nakapagpaliwanag sa inyo, pero ito po'y base sa revelation na ipinagkaloob po ng Panginoon sa akin. At kung meron man pong nakapagpaabot ng paliwanag, mas maigi at mas maganda. Amen? Now, ito pong Babylonian Empire, siya daw po yung ginto, yung ulo na gawa sa ginto. Bakit? Nung panahon po ng Babylonian Empire, mga kapatid, sila po ang pinakamayamang imperyo sa kasaysayan sapagkat sila po yung may pinakamaraming ginto. Ayan. Ano pong nakalagay diyan, Sister Ninya? Babylonian Empire. What made Babylon the world's richest city? The city's wealth was unimaginable. The people created impressive work of art out of gold. There was a golden image of Baal, a beautiful table that was supposedly made of 22,000 kilos of pure gold, Wow. with a golden lion and a golden statue of man. The majestic royal palace was the largest ever built in the world history. Ayan. Throughout the history, si Nebuchadnezzar lamang po ang nakapagpatayo ng tinatawag na Golden City. Okay? Siya po yung tanging empire throughout the history. Okay? Na almost lahat po ng kagamitan ay gawa sa purong ginto. Kung bakit naman nakita ni Nebuchadnezzar yung estatwa na yung ulo ay gawa sa purong ginto. Siya po yung sumisimbolo nun sapagkat yun po yung naging empire ni Nebuchadnezzar nung kanya pong kapanahunan dahil nga po sila yung pinakamayamang empire throughout the history. Nasamsam po nila yung lahat po ng ginto ng mga bayan na kanila pong nasasakop. Okay? Now, sumunod, bakit naman silver ito pong Middle Persia Empire? Ano po ang reason? Dahil po, ito pong Middle Persia Empire, ang kauna-unahang imperyo, na gumamit naman din po ng tinatawag na silver coins. Ayan. Sila po, kasi nung unang panahon, ang gamit natin barter. Okay? Ngayon, gumawa sila ng kaparaanan paano po mapapabilis ang transaction na hindi po maiaalis yung value ng binibili. Kaya po, ito po ay kanila pong pinantayan ng value ng pilak nung panahon pong yun. Kasi po yung pilak, yung parang pangalawa pong mamahaling metal. At sila po'y gumawa ng coins na mula po sa pilak at ito po yung ginawa po nilang trading system, barter, para po makabili at naipambayad doon po sa mga nagninegosyo at maging sa mga nagtatrabaho. Kaya naman nakita po ni Nebuchadnezzar na yung susunod na empire after niya is silver. Okay? Naiintindihan po natin? Yes. Okay, pwede Sila po yung yun- unang gumamit ng silver coins, Pastor. Ano? Yes, sila yung unang gumamit. Okay? Now, pwede po kayong mag-research para po maintindihan at maunawaan po ninyo kung bakit gano'n na lamang po yung pangitain o panaginip ni Nebuchadnezzar. Sumunod yung Greece Empire. Sila po ay empire na gawa sa bronze. Okay? Yung tiyan, pababa dun po sa pinaka-upper part na hita ay gawa po sa bronze. Bakit? Pakibasa, Sister Ninyo. Sila po kasi yung tinatawag na Age of Bronze. One of the most significant uses of bronze in warfare was in the making of armor. Sila yung gumamit nun. Bronze Age armor was both lighter and harder than both stone and copper, which is replaced. The Greeks used bronze helmet and made body armor out of overlapping bronze plates. Ayan. Kung bakit po nakita marahil ni Nebuchadnezzar na yung pangatlong kaharian ay gawa po sa bronze sapagkat sila lang po yung empire na kalimitan yung kanilang armor ay gawa sa bronze.
Okay, medyo lighter metal, and yet magagamit pa rin po nila bilang sandata at panangga. Okay? Yan po ang reason kung bakit mapapansin po natin sa bawat empire ay merong pong katumbas, okay, na metal. Merong pong katumbas na uri ng metal, at yung mga empire po na yon ay meron din pong ginamit ayon doon sa napanaginipan ni Nebuchadnezzar. Yes. Okay? Now, sumunod po yung Roman Empire na inilahilong tulad, in example po sa bakal. Bakit po bakal? Kasi po, nung time na sila rin po ay nakaimbento ng bronze, mas nakita po nila na mas matibay yung mga metal na yari sa bakal. Kaya po, yung kanila pong mga espada, pakibasa, Sister Nina. Yes, ang nangyari po niyan, so bronze ang kanilang ginagamit. Nung dumating ang Roman Empire, sila yung kauna-unahang gumamit at pinalitan nila. Sabi dito, spear and swords, daggers, and pole staves were originally of bronze. But later, for weapons, the Romans turned entirely to iron. Sila yung Ayan. gumamit noon. Pinalitan po ng Roman Empire yung bronze na nagmula sa Greece ng bakal, sapagkat sila rin, okay, nagmula po sa Roman Empire yung taong nakadiskubre ng bakal. At mula dun sa bakal na yun, gumawa po sila ng mga sandatang yari sa bakal, at even yung kanila pong mga chariots. Yung kanila pong mga chariots were made of irons. Kaya po, nakita ni Nebuchadnezzar, mga kapatid, nakita ni Nebuchadnezzar na itong susunod pang-apat na empire ay made of iron, sapagkat nagmula din po sa iron yung ginamit na sandata ng Roman Empire sa kanila pong ginawang pananakop. Pero meron pong kakaibang kaharian. At according po doon sa mga nauna, okay, sa mga nauna po na nagpaliwanag na ito daw po na iron mixed with clay, ay ito daw po yung revived Roman Empire. Tama po ba? Di po ba marami pong nangangaral na ito daw po yung revived Roman Empire na siyang magiging imperyo at kaharian ng Antichrist. Okay? Now, sa una pong tingin, tama naman po, revived Roman Empire. Yung pamamalakad Romano, okay, yung ginawa pong pagsisiil gaya ng mga Romano, ang siyang nagiging batas ngayon sa buong mundo. Okay? At ito pong empire na ito ay meron pong kakaibang pangitaing nakita si Nebuchadnezzar, because the last kingdom, the last empire na maghahari sa buong mundo is mga paa. Paa na kung saan ito po ay may 10 daliri. 5 sa bawat isang paa. Okay? At ito po ay yari sa bakal na meron pong luwad. Ano po ang nakita? Ano po ang ibig sabihin po nito pong nakitang bakal at luwad na pinaghalo? Okay? At yun nga po yung Kingdom of Antichrist. Alam naman po natin na yung Kingdom of Antichrist, of the Antichrist, ay mahahati po sa 10, ang tawag dito, parang states, something like that, 10 states. Kung paano po yung dragon na merong pong 7 ulo at 10 sungay. So, 10 capital po yung pinatutukuyan po nito. Okay? At dito, ating mapag-aaralan, lalalim po tayo sa ating pong gagawing pag-aaral kung ano po ang meron sa Kingdom of Antichrist. Una po, mga kapatid, ang sabi po doon sa verse 42 and 43, and they shall mingle themselves with the seed of men. Sino po yung they na yan? Kasi po yung seed of men, yung binhi ng tao, tayo yan eh. Pero meron pong tinatawag na salitang they. Pagpapakita, kasi po sa lahat po ng nakita pong panaginip at vision ni Nebuchadnezzar, dito lamang po in-specify yung salitang and they will mingle with the seeds of men. Sa naunang apat na imperyo,
apat na kaharian, wala po kayong mababasa at wala rin tayong makikita, mga kapatid, na may nabanggit doon na may iba pang lahi na makikipag-intermingle sa binhi o lahi ng tao. Maliban po doon sa ikalimang magiging kaharian, at yun nga po yung kaharian ng Antichrist. Ano pong ibig sabihin niya? Una, ito po. Okay? The kingdom of the Antichrist. Nakita po niya na meron pong metal. Meron din pong metal. Pero ano po kaya itong metal na ito na nakita ni Nebuchadnezzar at hindi po na-specify? Kasi po mapapansin nga natin, doon po sa mga apat na naunang metal, nagamit po ng mga kaharian ayon po doon sa vision na nakita ni Nebuchadnezzar. Pero pagdating po dito, okay, Magkahalo. magkahalo yung luwad, yung putik, at yung bakal. Ano pong bakal kaya ang tinutukoy rito sa nakitang vision o panaginip ni Nebuchadnezzar? Now, ito po ay batay lamang, mga kapatid, sa aking pong revelation mula po sa Panginoon. Okay? At yung bakal na nakita niyang humalo sa luwad o lupa, kasi tayo pong mga tao, gawa tayo sa alabok. Gawa tayo sa lupa eh. Okay? Actually, meron po tayong carbon at yung lupa may carbon din. Kung ano po yung elements at components ng soil ay pareho po ng meron sa katawan ng tao. Kaya nga po pag tayo po'y namatay, okay, babalik po tayo sa lupa na kung saan doon po tayo kinuha ng ating Panginoon. Amen? Lalalim po tayo mamaya para po maunawaan ninyo kasi marami pong nais pong ipakita ang Diyos doon sa verses 42 at 43 ng Daniel chapter 2. Okay? Una po, yung bakal na nakita niya ay wala pong iba. Ako'y naniniwala na yan po'y tumutukoy sa graphene oxide. Ang graphene oxide, Sister Ninya, ay isang uri ng alin? Technically, graphene is a non-metal, but it is usually known as quasi-metal because its properties are similar to that of semiconducting metal. Ayan. Yung graphene oxide ay non-metal na metal. Okay? At ito pong graphene oxide, ayon po kay Dr. Sandra Bota, ay hindi po nag-originate dito po sa atin pong mundo. According to her at sa iba po pong mga scientists na kung saan hinanapan na lamang po ng paraan ng ibang mga scientists, okay, at sabihin kunwari na ito ay nagmula sa Earth. Yan po ang totoo. Yung graphene oxide ay hindi po nag-originate sa Earth. According to Dr. Sandra Bota. And you can research it. Okay? And even si Dr. Pablo Campra, siya rin na nagsabi that this graphene is not of this world. Hindi po nag-originate. Okay? Now, ito pong graphene na ito, itong graphene oxide, mga kapatid, ang hiwaga po nito ay ito. Hindi siya kayang makita ng ating mga naked eye. Hindi kayang makita ng ating pong mga ordinaryong mata at hindi rin po kayang makita kahit na po mailagay siya sa liwanag. Ganyan po katindi yung graphene oxide. At yung graphene oxide na yan, mga kapatid, ay nakapaloob doon sa tinatawag po nating vax. COVID-19 vax. At hindi lamang po graphene oxide, yung nakapaloob po doon, marami pong mga elemento. Bakit ko po nasabi na hindi lamang po graphene oxide? Doon po sa verses, balik po tayo sa Daniel chapter 2, verses 42 and 43, para po maintindihan ninyo. Okay. Okay? Diyan muna tayo, Sister Ninya. Ang sabi diyan, and they will mingle with the seed of men. When we talk about seed, pag seed po ang pinag-uusapan, binhi, okay, automatically, ang ibig sabihin niyan ay walang iba kundi genetics, genes, DNA, genome.
Okay? Every time we talk about seed, ang pinatutukuyan niya ay wala pong iba kundi yung DNA. Therefore, yung DNA ng mga tao ay mahahaluan ng iba pang uri ng DNA. Okay? At ito pong mga DNA na ito, kasama po ng mixing of iron and clay, ay ilalagay at ipaluloob doon po mismo sa katawan ng isa pong tao. Kaya nga po, magmimix, nais pong paghaluin, nais po na i-contaminate ng kaaway, okay, yung katawan ng sangkatauhan sapagkat nais niya na pag-eksperimentuhan kung pwede ba na maihalo yung kanilang genes sa genes ng tao gaya po ng kanilang ginawa nung unang panahon sa panahon po ni Noah. Kaya po ang paalala po ng Biblia sa Matthew chapter 24 verse 37, bago dumating si Kristo, as it was in the days of Noah, so shall it be at the return of our Lord Jesus Christ. Gaya po ng pagbabalik ng panahon ni Noah ang pagbabalik ni Kristo. E nung panahon po ni Noah, contaminated. Okay? Contaminated po yung mga tao. Dahil yung mga fallen angels ay nakipag-intermarriage. Okay? Nakipag-intermarriage sa mga tao. Now, ano pong ginagawa ng kaaway? Hindi lamang po tayong mga tao, yung target niya, Sister Ninya. Kaya nga, yung kanina, yun na, papalabas na natin. Ayan. Kaya po nagkaroon ng tinatawag na genetically modified organism or tinatawag na GMO. Lahat po ng living organism ay nais nilang ma-modified genetically. Gaya Okay. ng panahon ni Noah, Pastor. Gaya po nung panahon din ni Noah. Kaya mapapansin po natin ngayon, di ba? May mga hybrid na bigas. May mga hybrid po ng mga halaman. And even mga hayop. Pinagmimix po nila yung breeding. Pinagmimix po nila yung genes. Okay? Kaya po nauso yung salitang GMO. At yan po yung ginagawa nila ngayon sa mga tao. Okay? Now, di ba meron pong programa at channel na kung tawagin ay GMA, ano, Sister Ninya? Kapuso. Di ba? GMA, ang ibig sabihin, kapuso. Tama po ba? GMA, kapuso. GMO, katusok. Okay? Natusok. Katusok. Bakit? Kasi po sa pamamagitan ng pagtusok, pagturok at pagbabakuna sa maraming mga tao, minomodified unti-unti ang kanila pong mga genes. At yan po yung ginamit nilang paraan kung paano nila maimimix yung kanila pong mga genes, yung kanilang mga DNA sa mga tao na gawa sa luwad o putik sapagkat doon po tayo ginawa ng ating pong Panginoon. Okay? At ang nakakalungkot mga kapatid, kasi mamaya alam nyo po, ipapakita ko po sa inyo, ang dami po naming natuklasan na hindi po nakikita ng maraming mga tao. Yung iba nagbubulag-bulagan, yung iba mulat na nga ang mata, natulog at pumikit pang muli dahil hindi pa raw ito yung mark of the beast. Yun po yung nakakalungkot. Amen? Marami pong ibang mga kapatid natin na umatras dahil nga sa, ang gusto kagad kasi nila, Sister Ninya, na pag sinabing natatakan, kailangan automatic, biglang ma-zombified kagad. Para ang gusto kagad ng mangyari, apocalypse na kagad. May process kasi ang lahat ng bagay. Kaya nga sabi ng Lord nung sinabihan niya yung mag-asawang Adan at Eva, pag kinain niyo yung pinagbabawal na bunga ng punong kahoy, kayo ay mamamatay. Hindi naman sinabing, pag kinain nyo, patay kagad kayo. Wala na kayong buhay. Yung word na mamamatay, oo, may mamamatay, process. May process, may mangyayaring proseso sa iyong katawan. Hanggang sa hindi mo mamalayang, mamamatay ka na pala. At yan din po ang ginagawa ng kaaway. Yung prosesong yun, okay, na pagkamatay ng tao paunti-unti sa pamamagitan ng pagtanda o ng pagkakaroon ng sakit,
ang ginamit niyang example para hindi mahalata ng tao na unti-unting nababago. Okay? Unti-unting nababago yung mga DNA ng mga tao. Okay? Unti-unti pong binabago nang hindi po namamalayan ng marami. Kaya nga po yung iba, kung bakit namamatay, kasi hindi nakakayanan yung quick change, Sister Ninya. Yes po. Hindi sila nagiging fitted host. Okay? Hindi po sila nagiging karapat-dapat na host. Kasi ang plano po ng kaaway, since ang dami pong namatay, ang daming nalunod, Sister Ninya, nung panahong nilunod ng Diyos ang buong mundo sa panahon ni Noah, at yung mga espiritu ng mga Nephilim, yung mga evil spirit na yun, yung mga demon spirit na yun, gustong magsibalikan. Yes. And to possess. Yun Yes. ang gusto nila. Kasi namatay sila, namatay yung Yes. physical body nila, and they don't have anything or anyone to possess. Wala Yes, silang they katawan don't na, have any physical body. they don't have a power to procreate. Di po ba, Yes. Pastor? Tama. Kaya ang gagawin nila is yun. Kaya nga mapapansin natin bakit nadidemon possess ang isang tao. Kasi nagkakaroon po siya ng access sa katawan. Pero kahit anong demon possess ng isang tao, kayang palayasin ng ating Panginoon. Bakit? Hindi pa totally controlled. Bakit? Tao pa rin Hindi niya siya. pag-aari. Hindi niya pag-aari. Okay? Alam niyo po ba mga kapatid, sa Mark chapter 5? Sa Mark chapter 5, meron pong isang tao na demon possess na tinatalian ng kadena. At sa sobra po niyang lakas yung kadena, parang sinulid lang na kanyang pinipigtas. At siya po ay araw-araw nasa libingan. Alam niyo po ba kung bakit siya nasa libingan araw-araw? Sapagkat yung mga bagong libing na bangkay, yung mga bagong libing na patay, ay kanya pong kinakain. Okay? Cannibalistic na. Wala pong makapigil sa kanya. Lahat po ng tao sa kanyang bayan takot sa kanya. Kasi nga, demon possess eh. Okay? Parang meron pong sakit na, ano ba yon? Schizophrenia. Sisters Ninya, no? Yes po. Yung parang taong grasa, parang baliw. Yes. Kaya nung dumating si Kristo, doon po sa lugar ng gatherings, tumakbo po papalapit sa kanya po yung demon. Nagmamakaawa na sila po'y huwag itapon sa impyerno. Huwag Hindi pa daw itapon hindi pa daw panahon. Yes, kasi hindi pa po nila panahon. Alam niyo po ba yung word na panahon na ginamit doon? Yung panahon na ginamit doon is yung panahon, allotted time to rule at makaganti sa mga tao. Yun po yung panahong hinaantay nila. At kailan yung panahon na yun? Ito na po yung panahon na yun. Tayo po yung henerasyon na makakasaksi ng mga yon, mga kapatid. Okay? Now, ang layon po ng kaaway, kasi marami pong mga tao ang namali dahil ang inaakala nila na itong mark of the beast ay patungkol lamang sa buying and selling. Okay? Patungkol lamang sa buying and selling. Kaya nga, ang naakala nila na hindi pa ito yung mark of the beast. Kasi ang nakikita nila, yung mark of the beast ay nakatied up sa buying and selling. Which is tama naman, Sister Ninya. Revelation chapter 13, 16 to 17. Correct. Pero hindi po ninyo naunawaan na dun sa Revelation chapter 13 to 15, nakapaloob doon, yung gagawin ng kaaway na magkaroon siya ng sarili niyang imahe o larawan. Okay? Nandiyan pa po ba ako? Parang naputol. Yes po, meron po, Pastor. Okay. Ipagpaumanhin po ninyo kasi napakalakas po ng ulan dito. Baka meron pong kinalaman yung pagbuhos ng malakas ng ulan sa aming pong internet. Okay, tuloy natin. Okay? Now, meron pong malaking kinalaman yung nangyari nung panahon ni Noah. Ito po, sa Genesis chapter 1, 21 to 25, meron pong gantong nakasulat. Pakibasa, Sister Nina. Yan. Ito pong pagkakasabi. So God created great sea creatures and every living things that moves
with which the waters abounded, according to their kinds. Supposed to be dapat nakailan dyan Ayan. according to its kinds. And every winged bird according to its kind. And God saw it was good. And God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, so let birds multiply on the earth." So the evening and the morning were the fifth day. Then God said, "Let the earth bring forth the living creature according to its kind, cattle and creeping thing and beasts of the earth, each according to its kind." And it was so. And God made the beasts of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth. Nawala ka, Sister Ninya. Baka sa signal mo lang yun, Pastor? Ayan. Sabi po ng kautusan ng Diyos na magparami ang bawat hayop. Napapakinggan po ba ako? Yes po. Okay, para pong nagpuputol-putol, pwede po ba ninyong paki-comment before I Oo nga, parang nawala ng net. Ah, hello? Okay po ba? Okay. Naririnig pa po ba? Hello, nandiyan pa po ba kami? Okay lang Ayan. po ba? Clear? And Okay. clear naman, Pastor. Now, doon po doon po sa sinabi ng Panginoon na yung bawat lahi ng tao ay magpaparami according dun sa kanilang lahi. Halimbawa, aso. Okay? So may iba't iba pong breed ng aso. Meron pong mga Dutch, ano tawag doon? Dutch Hand, meron pong mga Siberian. Doberman, German Shepherd, di ba? May Siberian Husky. So pwede po yung Siberian Husky pwede pong makipag-mate sa Doberman kasi pareho silang aso. Wala namang problema doon. Hindi pwede yung aso at pusa. Hindi pwede yun. Bagamat marami pong mga breeds ng aso, maraming mga breeds ng pusa, pero doon lang po sila pwedeng makipag-mate. Okay? According to their own kind. Ganon din po tayong mga tao. Of course, kahit saang lahi, Amerikano, Inchik, Hapon, as long na tao, okay, doon lang po tayo pwedeng gumawa at kumuha ng ating magiging lahi. Okay? Pero ano po ang ginawa po ng mga fallen angels? Kasi ang layon po ng kaaway is to create, okay, to create their own image. Kasi nga nagre-rebelde sila sa Diyos. Mhm. Dahil sila po yung nagre-rebelde sa Diyos, ayaw po nila ng image ng Diyos. Gusto nilang pasakitan yung kalooban ng Diyos. Nais nilang gumawa ng imahe na matatawag na kanila kasi gusto rin nilang parang maging Diyos Sister Ninya. Yes, opo. Kaya po ang ginawa ng mga fallen angels, okay, 200 yan. 200 according sa Book of Enoch, 200 na nagkaroon ng blood impact. Okay, blood compact. Iba pala yung blood impact. Pasensya na po. Pelikula ata. Blood compact. Okay? Para po maisagawa yung kanila pong kasalaulan, okay? Yung kanila pong karumari-marim at karumal-dumal na bagay na gagawin, sila po yung nagkaroon ng blood compact. 200 na mga fallen angels. At ano po yung karimari-marim na bagay na kanilang gagawin? I-pollute, i-contaminate, at i-corrupt ang lahi ng tao. Ito po ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 11 to 12. Ito po ang sabi, the earth also was Wala kang corrupt. boses, Sister Ninya, walang sound. Praise. Ano po? The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way Ayan. on the earth. Na-corrupt. At yung word na corrupted, mga kapatid, ay shakat basar. Nang ibig sabihin, mixing of one flesh to another. Yan po ang ginawa ng mga fallen angels. Nakapag-create sila ng mga hybrid beings nung panahon ni Noah na tinatawag nga po nating Nephilim. Okay? At hindi lamang po
yung mixing of breeds between the fallen angels at saka yung earthly woman, kundi even po yung mga cattle, okay, yung mga iba't iba pong hayop at halaman, they were all genetically modified. Nagsimula po yung GMO nung panahon po ni Noah. At ang ginawa po ng Diyos, mga kapatid, nilunod niya yung lahat po ng sangkatauhan, kasama po ng mga Nephilim, okay, nilunod ng Diyos sa pamamagitan ng baha yung buong mundo. At si Noah lamang po yung bukod tangi na iniligtas ng Diyos kasama ng kanyang sambahayan, sapagkat si Noah ay tinatawag ng Bible na perfect man. Okay? So, ito pong sabi, as in the days of Noah. Ito nga po yung kanina binanggit ko, Matthew 24:37. But as the days of Noah, Gahang, Pastor, sorry. but But as the days of Noah were, so also will the also coming will the of the coming Son of the Son of Man be. be. Inahalin tulad po ng Panginoong Hesus, siya mismo ang nagsabi na sa kanya pong muling pagparito ay magiging kagaya ng panahon ni Noah. Now, na-misinterpret ng marami kasi ang nakalagay dyan sa verse 38, nung panahon ni Noah, umiinom, naglalasing, nagsisipag-asawa, pero hindi nila naunawaan na yung mga gumagawa nun ay hindi mga tao. Yung mga fallen angels ang nagsipag-asawa ng mga tao, nagkasiyahan sila. Kung babasahin po ninyo yung Book of Enoch, they were all celebrating. Why? Sapagkat na-pollute, na nagawa nila, Sister Ninya, na-accomplish nila yung layunin nila, na i-pollute at i-contaminate, na kaya sila nagsasaya, nagse-celebrate. They mock God. Kanila pong iniinsulto. Okay? Iniinsulto po nila yung Diyos kung bakit po nagkaroon ng kasiyahan, kasalan. Okay? Dahil according dun po sa mga fallen angels, at least nagawa natin yung ating layunin, na accomplish natin. At yun nga po, sila po ay nilunod ng Panginoon. At ang nangyari po dito, mga kapatid, nakapag-create po sila ng tinatawag na mga Nephilim, mga hybrid beings. At iyan po ang ginagawa ng kaaway kung bakit nais niyang i-mix yung kanyang seed, yung kanyang DNA muli. Kasi nga, nasira yung plano nila, Sister Ninya. Nasira yung plano nila na magkaroon ng mixed breeding nung panahon ni Noah kasi ang Diyos yung gumawa ng paraan. Okay? Namatay yung mga lahi ng mga fallen angels sa pamamagitan ng baha. Pero ngayon, kakaiba na, Sister Ninya. Okay? Yes, so, Pastor. Kakaiba na po ngayon. Hindi na po baha ang papatay sa mga modern day Nephilim. Bakit? Hindi na po sila kayang patayin ng baha. Sister Ninya. Yes po, go ahead. Mabubuhay silang muli. Okay? Mabubuhay pong muli ito pong mga modern day Nephilim. Kaya ang Diyos ngayon ay gagamit ng isa pang paraan para once and for all ay mapatay ang buong lahi ng mga Nephilim, buong lahi ng mga fallen angels, at yun ay sa pamamagitan ng apoy. Kaya pala apoy ang judgment. Kaya apoy ang judgment. Now, nakikita niyo po, napipicture niyo bakit apoy ang gagamitin ng Diyos para wasakin ang buong mundo at hindi na tubig. Kasi po, kaya na po sa totoo lang. Mamaya may papakita kami. Kaya pong makapag-regenerate. Hindi pa kasi kayo talaga totally na-activate. Hindi pa po natin totally nakikita yung kaganapan at kabuuan ng activation ng COVID vax sa mga tao. Okay? Okay. Okay. So tuloy muna natin ito, Pastor. Yes po, tuloy po natin sa question ko na lang po yan. Itong tanong ni kapatid.
We only have 20 something minutes left, Okay, sige. Pastor. Tutuloy ko po muna pag paumanhin po ninyo, Brother Mapalad Seryo. Pero sasagutin ko po yan sa Webes. Abangan po ninyo. Para malaman po ninyo. Alam ko kasi po, dati po kasing kabilang sa canonized version, okay, ng Old Testament, yung Book of Enoch. At yan nga po'y binabasa ng mga apostol noong unang panahon. Meron pong Papaliwanag po natin yan. O, papaliwanag ko siguro sa susunod, Sister Ninya. At Yes yung mga po. scriptures na nagsasabi na yung mga apostol gumagamit ng Book of Enoch. Okay? Pero Okay. hindi po muna ngayon, Brother Mapalad. Okay? At Okay. mapalad po kayo sapagkat sasagutin po natin yan by next Sa week. Thursday. Sa ngayon, bigyan Yeah, niyo next muna ako Thursday, ng sa Thursday. pagkakataon. Okay, yes. Next Thursday. This coming Thursday pala. This Thursday. Okay? Ngayon po, bigyan niyo muna ako ng pagkakataong ma-present ko po ito. Kasi mahalaga to eh. Okay? Yan. So yung kanilang union ng angel, pastor, at saka ng human, they created Nephilims. They Yes, were bagamat giants. Sister Ninya, meron pa rin mga giants ngayon. Yes po. Opo. Maglalabasan din yung mga giants na natitira. Okay? Para po tupukin, para po patayin at parusahan din yung mga natitirang sangkatauhan. Although, yung iba rin pong mga tao, modified na, pero dahil sa galit po nila, pati yung mga modified na tao mapapas lang nitong mga to. Okay? So, tuloy natin, Sister Ninya. Yes, in Genesis chapter 6 verse 9, nakalagay po doon, Noah pleases God. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Okay, yung salita pong perfect, okay, yung salita pong perfect ay hindi po ibig sabihin hindi siya nagkakasala. Okay? Sapagkat uminom nga to, naglasing nga yan si Noah eh. Ano po ang ibig sabihin ng word na perfect? Muli po nating babalik tanaw. Yung salitang perfect sa Hebrew ay tamiyin, na ang ibig sabihin genetically unimpaired or pure, purong tao. Kung bakit si Noah at ang kanya pong asawa at maging yung kanyang mga anak at asawa ng kanyang mga anak ang pinili ng Diyos para po mag-repopulate ang sangkatauhan sapagkat sila na lamang po ang natitirang purong tao. Okay? Now, according nga po dun sa aking pong ibinalita at inireport nung mga nauna po nating video 2 weeks ago, 3 weeks ago, something like that, nabanggit natin na mula po sa isang CIA, okay, leak information na yung 7 billion na tao sa buong mundo, according to that report, is already a non-human entity. Ibig sabihin, they were all corrupted. At 1 billion na lang. 1 billion na lamang po yung pure-blooded woman. And I believe dun sa 1 billion na yun, onti pa yun, Sister Ninya. Magkakasubukan pa doon. Kaya nga po. Ang Amen. target pa man din ng Ang yung nakalagay target sa ng kaaway, according dun sa Georgia Guidestone, Georgia Guidestone. is Yes. 500 billion na katao na lamang sa buong mundo. At hindi lamang po yung tumutukoy sa depopulation. Of course, kasama yung depopulation. Pero yun po pala ay patungkol sa pag-modify nila Yes. sa mga tao sa buong mundo. And also, Pastor, para masusugan ito ay tingnan natin kung ano yung tinatawag na technology na meron ngayon. Ano po? Ito po yung tinatawag na transgenesis. Ayan. According sa word, this is actually the process of changing the DNA. Okay, Sa pakibasa pag-aaral natin. po na yan, sa pag-aaral po yan, applicable lang daw yan sa halaman at saka sa hayop or something. Okay. Pero before kong i-play yung video ng about transgenesis para mas maunawaan nyo, pag sinabi kasing trans, yan, ang kahulugan yan is beyond or transfer, yung para nagpalit ka. Pag sinabing Genesis, it speaks about your origin or your birth. So pag sinabing transgenesis, papalitan mo yung origin. Yung iyong original na blueprint. Yun ang ibig sabihin. Yun ang ibig sabihin ng Okay? transgenesis. So let's watch this video para maintindihan nyo ano ba itong transgenesis na ito.
Inside the cells of every organism, we have DNA. DNA are huge molecules made up of thousands of genes. These genes collectively tell the organism what to do and how to function. If we take just one of those genes and add it into the genome of a different animal, then it's called a transgene. As a process, this is known as transgenesis. Let's take a sheep, for example. Sheep have approximately 30,000 genes. By adding or replacing just one of those genes with a gene from a different species, say a fish or a human, that sheep's then called a transgenic sheep. Depending on the function of that gene that we've added to the sheep's DNA, it could improve the sheep's welfare, productivity, or even produce a crucial drug to save human lives. Okay. Alright. So, So, dyan po naintindihan mo na. ipinaliwanag yung transgenesis, Sister Ninya. Malinaw naman. Okay? Parang Now, talaga mula doon sa Genesis, no? Yung ginawang yes. mixing, di ba? Yun na yun ang ginagawa po nila. Yung transgenesis is the process of changing the DNA, getting one DNA from other animal and putting it to another animal. It's transgenesis as the Now, process. ito po ay mula naman sa isa pong kababayan nating Pilipino. Isa Hindi pa po pa, sir. siyang... hindi pa ba yan? Hindi pa po yun. Actually, hindi ko na po siya in-include kasi hindi po natin na-edit yun. Baka Okay, sige. Kasi po, meron po tayong isang kababayang Pilipino na microbiologist. At siguro sa susunod ay aming pong ipapakita po yung kanya rin pong papahayagan patungkol sa vax na ito po ay permanently can change the DNA of a person. But this time around, this is from Dr. Sukarit Bakdi. Ayan, isa rin yan. Okay, so pakinggan po natin para po maintindihan po natin. The integration of any foreign gene into your chromosome can cause cancer immediately, can cause all sorts of inflammation, and moreover will cause this gene to be transmitted to your offspring. You will be genetically transformed forever. This is not a hate speech. This is a speech to make everyone wake up and see the dangers that they are facing, because the WHO and the CDC and the FDA and all these guys up there are planning to introduce RNA vaccines worldwide, everywhere. And the first have already been introduced. And they are causing the same damage that all the others are going to cause, because a foreign gene is entering your body, and because the production of this mRNA will never guarantee that the plasmids, these foreign genes derived from bacteria, stolen from bacteria, enter the human cells. And what this means is that all humans who are infected with these bacterial plasmids or genes are genetically altered. And every cell that is genetically altered is doomed. See? Okay, napakinggan naman po natin na ang lahat daw po ng tao, okay, na genetically altered is forever doomed. Actually, mapapasa po sa inyo pong mga susunod na generation, sa inyo pong mga susunod na salinlahi, yung maling desisyon ginawa ninyo sa pagtanggap nitong vax na meron pong tinatawag na synthetic mRNA to alter, napakinggan po niyo yung word na sinabi niya, to alter your genes, your genome, your DNA. At yun po yung layo ng kaaway. To mix your genes into your genes, kailangan nilang gumawa ng plano. Kasi hindi na po sila pwedeng naikulong na yung 200 angels, Sister Ninya. Yung 200 angels na fallen angels na nag-corrupt nung panahon ni Noah, ikinulong sa Tartarus. Yes po. Okay? Yung mga Nephilim na nalunod sa baha, hindi na po pwedeng mabuhay yun. Ngayon, ang nangyari,
Sila po, yung mga natitirang lahi ng mga Nephilim at yung mga reptilians na lahi rin ng mga Nephilim, ang gumawa ng paraan, paano nila madadaya ang sangkatauhan, paano nila mai-inject at mailalagay sa sangkatauhan yung kanilang mga so-called DNA sa pamamagitan po ng alin? Ng vax. Pastor, madagdag ko lamang po, hindi ko maintindihan kung bakit yung iba, hindi pa rin nila makita na ang sino mang tumanggap ng marka ng halimaw na may kakainang baguhin ang DNA ng tao ay hindi na maliligtas. Kasi nung panahon ni Noah, hindi nga naligtas yung mga taong yun. Yes. Wala Diba? pong paraan So, na naligtas. So, kung halimbawang mababago ang DNA mo ngayon, ano sa palagay mo ang kaparaanan na maligtas ka? 'Di ba? Yun ang tanong doon eh. Ang isa pa po, yung naiisip ko kanina is regarding dun sa natin sa transgenesis na ito na ginagawa na po ngayon. Parehas lang nung panahon ni Noah. Ngayon rin po ay ginagawa na siya. Yes. At Kaya ang ginagawa nga lang ng kaaway ngayon para po kasi every time ang kanyang pong taktika is yung diversionary tactics. Dinadivert niya yung isip ng tao para po maalis doon sa katotohanan na itong vax ang siyang mark of the beast. Okay? Ngayon, unti-unti na po marahil na umiepekto itong vax at unti-unting na-alter yung DNA ng mga taong tumanggap. Kaya nga mapapansin nyo, bakit yung iba, kahit ano pong sabi natin, kahit anong evidence ang ipakita mo, ayaw na pong maniwala, there is something going on. Okay, doon sa loob ng kanilang katawan, kung bakit gano'n na lang sila ka-resistant, Sister Ninyo. yes po. At saka ang binababala po pala ng doktor na ito regarding sa kanya, sinabi that yung mga nasa itaas daw, yung mga masamang loob daw na ito, it will introduce mRNA-V. Naunang set na daw, yung nauna, ito nga yung COVID-V, di po ba? May naunang set na. But then they will introduce mRNA in every V na pa pwedeng i-produce. Yes, Maalala mo, actually, Pastor, yung panlilin lang ng ginagawa nila ngayon sa mga kabataan, ni-report ni Brother Joel? Yes. At alam niyo po, mga kapatid, kasi, kaya nga sinasabi namin at nananawagan tayo na huwag magbabaka sakali ang bawat isa. Tanggapin po, lalo na yung ini-offer po ngayon ng mga health workers, sa mga barangay workers, sa mga kabataan, sa mga bata, na mga ano raw yun, mga bakuna o yung mga anti-polio. Kasi po, lahat ng kaparaanan ginagamit po ng kaaway. Meron pa nga pong video na tayo po napanood, hindi pa nga lang po natin na isi-save, na meron pong isang concerned citizen na tinanong niya yung mga health worker kung alam ba nila yung kanila pong itinuturok sa mga bata. At according dun sa video, yung mga health workers mismo, hindi nila alam kung ano yung meron dun. Biruin mo, magtuturok ka sa mga bata ng isang bagay na hindi mo pala alam at hindi mo napag-aralan at hindi man lang nasabi kung sino man po yung nag-utos nun. Hindi man lang pinaabot na ito yung laman yan, safe yan, ganito nyo ipaliliwanag sa mga tao. Hindi. Pati po yung mga bata, target po ng kaaway, mga kapatid. Kaya nga po, paulit-ulit po kami at tuloy-tuloy po yung paalala na huwag ka agad tatanggap ng anumang pong bakuna, lalo na po sa mga bata ngayon. Okay? Ingatan nyo po. Yung isa nga pong video rin, na after po niya na pabakunahan yung kanyang baby. Start tayo. Yes. Coding tayo. After niya pabakunahan yung kanyang baby. Coding. Okay, 4 days after that vax. Okay, yung bata po namatay. Malusog yun, ha? Malusog. 6 months old to 1 year, something like that. Kambal pa yata yun. Kambal pa yun. 4 days after they received the vax, they died. At nung sila po ay nagre-reklamo doon po sa barangay,
wala pong maisagot yung barangay, walang maisagot yung health worker, wala pong maisagot yung mga namumuno at sila po'y nagkikibat-balikat at nagsasabi ng condolence na lang. Yun na lamang po yung masasabi nila. Amen? Yun na lamang po yung kaya po nilang maipabot. Nakikiramay kami, tutulong kami kahit papano sa pagpapalibing. Kasi hindi po nila alam, hindi nila kayang sagutin. Okay? Kung ano man yung mangyayari dun sa pamilya ng taong namatayan. Tapos, ang kinalulungkot ko, ang daming mga pastor at matatawag talaga natin sila yung mangmang. Hindi po yung mga mangmang hindi po mangmang yung nagpe-preach ng katotohanan na this vax is mark of the beast. Mangmang yung nagpo-promote. Mangmang. Okay? Actually, yung pangalan nga po ng pastor na pinakita namin kanina, ano daw sabi ba yun? Pastor Abnorman. Okay. Abnorman pala kayo Diba? Bakit nyo promote na yung box pwede kung hindi ba naman kayo abnorman? Di po ba? Tapos sasabihin ninyo na mangmang pa yung nagsasabi ng babala. Tinira nyo pa yung kaibigan kong pastor. Okay. Though hindi naman natin siya pinagtatanggol kasi darating po talaga yung persecution sa bawat nagkahayag ng katotohanan. But then what we are trying to see here, yung parang ipinagtatanggol dito, is yung katotohanan na yung mga nagsasalita ng mga bagay na mga sinasabi nila anti-vaxxer or mga ganyan, ay hindi po mga naglalako ng kamangmangan. They are just aware and they search things bago nila magpagdesisyonan. Kung bakit nga nakapagtimbang sila na muna bago sila napagdesisyonan na hindi ito makabubuti. Kayo po ba? May ginawa pong ganon? O nakinig lamang po kayo sa social media, sa mainstream media, na yun lang po ang pinagbatayan ninyo? Di ba? Hindi magiging batayan yun kung nasa isang panig lamang po kayo nakatuon. So yun po yung kamangmangan. Dapat meron kayong pagbabatayang dalawang bagay at dun sa pagbabalansing pagdidesisyon. No po? Ayan. So, may sasagutin ka bang tanong, Pastor? Okay, ito po ay mula kay Brother Carlito Gango. Gusto ko lamang pong ipaabot kasi nga baka nga daw may magtanong. Ano ang reason bakit niluluda ng Diyos yung mga Nephilim nung panahon ni Noah at bakit meron pong mga nakaligtas? Meron pong isa pong apocrypha book. Ito lang po, Pastor. Sa Genesis chapter 6 verse 4 sabi, there were Nephilim on earth in those days and also Yes. afterwards. Kaya nga, doon sa tinatawag na Book of Giants na nakuha, kasama ng Book of Isaiah, Book of Enoch, Book of Jeremiah, at yung iba pa pong mga Torah books of Moses. Okay, meron po doong nakalagay na meron pong mga Nephilim na may kakayanang sumisid ng napakalalim. Kaya po nilang makapag-create mula sa kanilang katawan ng mga gills. Yung iba naman po kayang may kakayanang lumipad. At yung iba, after nga pong malunod, ay kaya po nilang i-revive yung kanilang mga sarili. At yun po ang reason, kagaya po niyan, yung mga reptilians. Okay? Yung mga reptilians po kasi, ano yan para pong mga salamander, para yung mga amphibians na pwede sa tubig, pwede rin po sa lupa. Okay, yung mga amphibians at yung mga reptilians, meron po silang ganong kakayanan, mga kapatid. And that is the reason why kung bakit may mga lahi pa rin po ng mga Nephilim at ng mga reptilians sa ating panahon at sila ngayon yung ginamit ng kaaway, ginamit na kanilang amang si Satanas para dayain yung mga tao, lalo na yung mga scientists, at makapag-create, okay, ng isang uri po ng pamamaraan na ma-inject po nila at mailagay nila yung kanilang mga DNA sa DNA po ng tao. Okay, yun po ang reason. Saka yun po yung verse na pwede niyong ibigay sa kanila, kung biblically speaking. Kasi sinabi doon sa Genesis chapter 6 verse 4, there were Nephilim on those days, and then afterwards, so Yes. after na meron pa. Meron May mga pa rin nga natira pa. because they have the power to Yes. to Regenerate. regenerate and to revive themselves. Okay, that is the power of the Nephilim.
Mm-mm. Okay? Okay. Now, tuloy po namin kasi meron po kaming ipapakita bago po tayo tuluyang matapos. Ito po, matagal na po namin itong naipakita. Pero may kakaiba po kasi rito, mga kapatid. Ito po ay isang embalsamador, si Richard Hersman. The number of people dying with strange fibrous clot is increasing. Siya po ay embalsamador at marami po siyang nakuha mula po doon sa mga katawan ng kanyang inimbalsamo. At ito po yung kanyang mga nakuha. Yan. Okay? Yan po yung kanyang mga nakuha mula po doon sa mga ugat at mula mismo sa mga katawan ng taong mga namatay nang dahil sa pagtanggap ng vax. Ayan po yung mga yan. Yan. Okay. Actually, Pastor, hindi yan kaparte ng katawan ha. Yes, Fibrous yan. hindi po yan. Tumubo yan, Pastor. Hindi yan parte ng katawan. Yan po ay tumubo lamang dahil tinanggap nila yung vax. Ayan ha. Ayan. Nakita po ninyo. Pinakita namin kung ano po yung itsura. Now, meron pong pelikula. Okay? Isa po itong predictive programming. May pelikula mula po sa Netflix na kung saan ito pong alien na ito. Okay? Ito pong alien na ito, papasok sa katawan ng tao. Actually, sumusuka pa nga ng graphene oxide yung tao. At yung alien na ito, kamuka. Okay, kamuka nung pinakita naming picture kanina nang nakuha ng isang embalsamador sa mga katawan ng kanyang mga pasyente, sa katawan ng mga tumanggap ng vax. At ito po yung video. At magbibigay po kami ng komento patungkol po rito. Sister niya, pakiplay. Pastor, medyo naglalag. Pasuyo muna po, pa-take over muna po. Okay. So bago po tayo magpatuloy doon sa gagawin pong pagpapakita ng video, meron lamang po kung gustong sagutin mula po kay, hindi ko po alam kung ito po ay lalaki o babae, Levi Perez. Ayan. Okay. Kasi ito po yung kanya pong katanungan. Marami po ang mga nagsitanggap ng V ay bye-bye na. Wala naman pong banggit sa Revelation na ang pagtanggap ng marka ay nakamamatay. Kung ang B ang siyang marka na talaga, bakit sila namatay? Di po ba dapat kapag namarkahan ka ay ang layunin ay pasambahin ka sa Antikristo? Ay bakit sila namatay? Dahil po ba kasi nga ay pang dipap talaga ito. Alam niyo po, hindi ko po alam kung brother o sister, Levi Perez, okay, kasama nga po sa agenda. Okay, yung depopulation. At ang layon nga po kung bakit sila namatay, sapagkat they were not a perfect and fitted host. Kasi kailangan silang ma-demon possess. Ngayon, yung mga tumanggap po ng mark of the beast na namatay, of course, automatic impyerno pong lahat yun. Ang layo naman talaga ng kaaway ay i-drag ang lahat ng tao doon sa lugar na kung saan siya po ay patungo. Okay? Now, hindi po kasi ibig sabihin na namatay sila, hindi na mark of the beast. Okay? Kasi yung mark of the beast, mga kapatid, na ititatatak sa katawan ng tao, ay may kakayanang magbigay din ng buhay at may kakayan ding magtanggal nito. Para lamang pong ganito, bibigyan ko po kayo ng example para po inyo pong maintindihan at maunawaan. Okay? Meron pong mga tao na pag nabaril mo, yung iba namamatay kaagad, yung iba nakakasurvive. Ngayon, pwede mo yung sabihin, teka lang, akala ko ba yung baril na nakamamatay, bakit mayroong nabuhay? Kasi depende kung saan po yun tumama o gaano po kalakas yung katawan po ng taong tinamaan po ng bala ng baril. Okay? Pero tiyak po na pag ikaw po'y natamaan nun, meron pong epektong magaganap sa iyong katawan. Ganyan din po yung mark of the beast. Hindi ibig sabihin tinanggap mo yung mark of the beast, magpapatuloy kang mabuhay, pwede kang mamatay, pwede ka ring mabuhay,
Depende kung ano po yung magiging kakayanan ng iyo pong pisikal na katawan. Actually, sa totoo lang, marami po akong gustong saguting mga tanong. Pero dahil sa kaiksian lamang po ng oras, kaya po iniilan-ilan ko na lamang po muna habang hinahanap ni Sister Ninya yung video na gusto po naming i-share po sa inyo sapagkat nakita namin na ito po'y kahalintulad nung picture na aming pinakita na nakita po ng embalsamador doon po sa katawan ng kanya pong mga inimbalsamo. At yung mga taong yun ay tumanggap nga po ng COVID vax, mga kapatid. Okay? Okay na ba, Ay, Sister Ninya? Okay na po, Pastor. Okay. Okay, ito po, pakinggan para po po Nagpa-process na ninyo. siya. Okay, para po inyo pong ma-analyze kung ano po yung nais namin pong ipa. Okay. Sorry talaga, Pastor. Medyo talaga mahina. Pero ito na po, i-play na po natin. Medyo hinanaan ko na lamang po yung sound yan, Pastor. Okay. So, yun po, no? Mapapansin niyo po, parang may kahalintulad po yung movie na yun dito sa video, sa picture na ating pong pinapakita. At according to that movie, kung inyo pong napansin, yung taong namatay ay muling nabuhay yung sumuka po ng black goo, ng graphene. Okay? Sumuka po ng graphene ay muli pong nabuhay nung pumasok ito pong alien na ito. Okay? Naalala niyo po, meron po kaming video ng pangalan ay Alien in the Blood na kung saan okay, siya po ay nagkakaroon din po ng ganyang pong uri po ng ng ang tawag ng Sister Ninya,
alien type, alien-like, okay, organism na nasa loob ng vax. Mhm. At ito po'y nabubuhay sa katawan ng tao mismo. Kumbaga, para siyang parasite, Sister Nina, no? Oo. At siguro Magiging ito yung host siya. yes, magiging host siya. At yun po yung magiging dahilan kung bakit siguro ang mga tao ay hindi na po makakaranas ng kamatayan. Kamakailan po yan pinalabas? Yan po yung pinalabas kasagsagan ng COVID. Kasagsagan po ng pandemya. 2020. Mhm. Pinalabas po yan 2020. Kasagsagan ng pandemya. Marami pong nanood niyan, marami pong nakakita, pero hindi nila alam na yun pala, yan palang movie na yan ay patungkol. O Okay? predictive programming. Gagawin ng kaaway, isang predictive programming na gagawin ng kaaway sa katawan ng isang tao sapagkat pinapasok po ng mga tao yung alien. Yan po yung kauna-unahang alien invasion. Alam niyo po ba mga kapatid, meron po kaming video pero hindi na po namin ipapakita pa. Noong 1954, okay, 1954 pa lang, ay pinagplanuhan po nila yung tinatawag na dalawang uri ng alien invasion. Ang una po, Sister Nina, okay, napanood po yan ni Sister Nina. Ang una po, according to the whistleblower, okay, yung whistleblower po, patay na ngayon, pinatay po nila yung whistleblower. Why? Kasi nga, in-expose ng whistleblower na ito yung kanilang plano. 1954 pa, mga kapatid, nagplano sila ng dalawang uri ng alien invasion. The first invasion is it was an invasion of a human body. Sa pamamagitan po ng alin? Sa pamamagitan po ng vax. Now, kung yun po yung unang alien invasion, ano po yung inilagay po sa katawan ng tao para di ba? Invade ang body. Para Invade. At yun nga po, yung nakita ng embalsamador, bakit may ganong klase po ng mga nakuha niya sa mga taong tumanggap ng vax after nilang mamatay. Ngayon, Hindi daw yun yung normal. pangalawang invasion na magaganap according to that whistleblower, Sister Nina, the second invasion ay magaganap 2029. Okay? And I believe, yun po talaga yung totoong alien invasion. At marami pong tao tatanggap sa kanila. Bakit? Tinanggap na yung una. Kaya nga ang sabi ng 2 Thessalonians chapter 2, 11 to 12, dahil sa hindi nyo tinanggap katotohanan, tinanggap nyo yung kamalian. Ano yung kamalian tinanggap nila? Yung vax. Tatanggapin din nila itong susunod na kamalian, Sister Nina. Okay? Now, hindi na po namin ipapakita yung video. At yun na po ay kumbaga parang safekeeping po ng RVTV. Minsan po may mga tao nang hihingi sa amin ng mga link, ipagpaumanhin po ninyo. Minsan ayaw po namin ipagkaloob sapagkat yung secrecy po nung mga message, yung secrecy po ng information ay para lamang po sa RVTV. Ngayon, binabanggit namin sa pamamagitan na lamang po ng mga salita. Now, it is up to you whether you will believe us or not. Pero yun po ay meron po kaming mga video. Okay? Now, ano po ang point natin? Nagkaroon na po ng tinatawag na first alien invasion sa katawan ng tao sa pamamagitan po ng mixing of the DNA through vax, through synthetic mRNA, through graphene, through hydras, and nanoparticles. According nga po kay Dr. Shoemaker, 40 trillions of nanoparticles, 40 trillions of graphene oxide ang pinapapasok mo sa katawan mo once you receive one dose of injection. Okay, nakakalungkot, mga kapatid. Nakakalungkot. Now, bago po kami tuluyang matapos, okay, at magpaalam po sa programang ito, muli po kami nagbibigay po ng babala at paalala. Okay? Kahit hindi nyo po kami pipakinggan, yung eksperto na lamang yung pakinggan nyo, yung mga pinakita naming video. Okay? Kahit sila na lamang po yung pakinggan nyo para lang mabuksan yung inyong mga mata. At kung sakaling tumanggap ka niyan sapagkat hindi mo alam, kapatid, habang napapakinggan mo yung tinig namin, habang ikaw ay nasa tamang ulira,
habang ikaw ay nasa tama pang katinuan bilang isang tao, magsisi ka. Okay? Wala po kaming sweldo rito. Hindi po namin isasaalang-alang yung aming pong buhay at kalusugan para lamang po magsalita sa wala, mga kapatid. At magsalita ng kasinungalingan. Yes, at magsalita ng kasinungalingan. Kung hindi po kami sinabihan ng Panginoon to preach, to shout, to tell people about this vax. Okay? Wala po kaming sweldo rito. Hindi po kami kagaya po ng ibang mga vlogger at YouTuber na tumatanggap ng katakot-takot na pera sa kanilang pagbablog. Wala po. Nireject nga po ni Facebook yung aming pong apila na kahit papano ma-monetize yung aming pong programa kasi umabot na po tayo sa 11,000 plus. Hindi po kami pinayagan ni Facebook na mag-monetize. Kaya wala po kaming nakukuha dito po sa aming ginagawang programa. Okay? Wala po kaming sweldo rito. Parehas po kaming mag-asawa na full-time. And yet, sa kabila po nito, matapang kami nagsasalita at masaya kaming ginagawa yung gawain ng Diyos. Bakit? Nagsasabi po kami ng totoo. It doesn't matter kung maraming masaktan, maraming masagasaan. As long na yun po ay katotohanan ng aming pong ipinahayag, hindi po kami matatakot. Amen. Yun po yung nais po namin maipama sa buhay ng bawat isa. Hindi po kami kagaya ng iba pong mga vlogger na nagbablog for fame para lang maging sikat, maging tanyag, kumita ng pera. How I wish sana nga kumikita kami. Yung iba nga pinagbibintangan pa kami. Yung iba po inaakusahan pa kami na ang dami raw naming nakukuha ng pera sa mga followers. Okay? Marami po ba? Marami. Amen. How we wish na gano'n nga sana. Okay? Sana nga, para nang sa ganun po makakain naman kami ng masarap. Sana. Okay? Pero hindi naman kasi ng pinaka-reason ng lahat. Kahit pa paano makabili naman kami ng magandang damit. Sana nga. Pero hindi yun mga kapatid. Hindi po yun ang dahilan ba't kami naririto. Gusto po namin kayong babaalaan. Malapit na po ang kaganapan at katuparan ng activation ng mga taong tumanggap po niya. Kaya po habang meron pa po kayong tamang katinuan, inyong kaisipan, lumapit na tayo sa Diyos. Hindi ko po kayo sinisisi. Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Bagamat sinabi ng Bible, walang kaligtasan, pero gawa pa rin tayo ng patakbo pa rin tayo sa Kanya. Yun po yung aming pong patuloy na pinapaabot. Kasi mahal namin kayo. Mahal na mahal namin kayo. At kung hindi po dahil sa pagmamahal, wala po akong pakialam sa inyo kung sakasakali. Hindi naman kami kumikita rito. Amen. Bakit kami makaaksaya ng oras at panahon? Biruin mo, magbabayad kami ng StreamYard, magbabayad kami ng kuryente, magbabayad kami ng internet. Para saan? Para i-bash ng maraming tao? Hindi po. Minsan, kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, sila pa yung sinasabing bulaan. Yung mga bulaan naman, ang napagkakamalan pang totoo. Amen. Sana nga, tanggalan ng sweldo yung mga pastor na may sweldong malalaki. Tingnan natin kung makakapagpatuloy ba yan sa Lord. Tanggalan ng mga allowance, yung mga may malalaking allowance. Kasi minsan, ang sarap magturo pag may pera Sister Nining. Try natin makapagturo kayo na wala kayong pera at magsabi ng totoo. So yun lamang mga kapatid, maraming salamat sa inyong pong panahon. Inyong pong ipinagkaloob sa amin. Wag tatanggap ng marka ng halimaw. Nagsisimula na po, mga kapatid, nagsisimula na yung mixing of breeds. Okay? Nagsisimula na pong ma-activate paunti-unti sa katawan ng tao. Kaya po sabi po ng Bible, dito po ako magtatapos, Matthew 24:15 to 17. Pag nakita nyo na po, sabi ng Bible, yung abomination that causes desolation na nasa templo, yun po yung katawan natin, na-activate, tumakbo na tayo ng kabundukan. Delikado na po ang mangyayari. Kaya nga po kami, ni Sister Ninya, habang may pagkakataon at panahon pa na mangaral online at offline, ginagawa po namin kahit nakakapagod, kahit walang sweldo, kahit nagkakasakit na kami, ginagawa namin kasi nais namin kayong bigyan ng paalala at babala.
Kasi mahirap na mapahamak at tumungo ng impyerno sapagkat pag nasa impyerno ka na, wala ka nang magiging kaligtasan pa, kapatid. Yun lamang po. Amen. Alright, So, so sa pansamantala, puputulin po natin muna ang programa nito at loobin ng Yes. Lord na magkita-kita tayo by Thursday para po masagot naman natin yung mga katanungan ng mga kapatid at mabigyan natin ng panahon, no, masagot yung kanilang mga agam-agam. Sa Okay. ngayon po, kami po ni Pastor ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming programa, maging doon po Salamat sa po. mga tao na patuloy na Yes. sumusuporta sa amin Maraming financially. salamat. Pagpalain kayong patuloy na Prayers. Yes, thank you Salamat po po sa inyo. God bless. Dahil po sa inyo, ay nakapagpapatuloy po ang ministeryo po natin. Thank you po sa inyong lahat, mga Amen. kapatid. At kami po ay tuluyan na pong mamamaalam sa isa pong maiksing panalangin na gagawin po ng aking pong may bahay. Sister Nina. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa natatapos na gawain ngayong gabing ito. I pray na, Lord God, iwan mo po ang kapayapaan, pag-ibig, kagalingan, maging Panginoon sa kaliwanagan ng pag-iisip sa bawat na maaabot ng video na ito, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa at sa gabing ito ay bigyan mo rin po kami ng kapahingaang pisikal na sa ganun sa araw ng bukas ay may kalakasan kami na patuloy na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat. Inayag namin ang katagumpayan mo. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, luwalhati at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat po, loobin ng Lord na magkita-kita po tayo sa Webes. Bigyan po tayo ng Lord ng lakas na makapagpatuloy. Thank you and God bless. God bless us all. Amen. Bye-bye, mga kapatid.